SP, ADB 160, Aerox SP, ADB 160. Nahihirapan ka rin pa mag-decide kung alin talaga sa dalawa. Pag-usapan natin, tara! Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Ang bilis talaga ng panahon mga ka-riders. Katapusan na ngayon, bukas November 1 na. So, isang buwan na lang, Pasko na, di ba? May pera ka na naipon na pambili. Kaya lang nalilito kung alin pa talaga dito sa dalawa. Sige, umpisahan na natin ha. Pero bago tayo mag-start, pakilala ko po muna itong dalawang makikisig na motorsiklo dito sa harap natin. Unahin po natin itong si Aerox SP version 3 at ito naman si ADB 160. Miski ako mga riders nahihirapan talagang mamili kasi pareho silang maangas at aggressive ang forma. Pero pagdating sa pamimili sa looks, iiwan ko na po sa inyo ang decision kasi may iba't iba po tayong paningin pagdating sa forma ng motorsiklo. Anyway, madali na yan. Ang importante meron na tayong pambili, di ba? Ibibigay ko lang na isang tip. Siyempre, kapag ang lugar nyo po ay lamang ang off-road, bahain at saka malulubak, mabuhangin, sigurado mas tama po kung ang pipiliin nyo ay itong Honda ADB na 160. Pero kung ang lugar nyo naman po ay subdivision, mga highways, tamang-tama na po sa atin ang Aerox SP. At para makatulong po sa inyong pamimili, tutulungan ko po kayo na mag-determine dito sa dalawa kung alin nga ba ang malupit sa specification at sa mga special features. Unahin na po natin ang cash price ng dalawang motorsiklo na to. By the way, nandito po tayo sa Unimar Santa Cruz, Laguna, kung saan laging fresh ang motorsiklo dahil fully air conditioned po ang kanilang store. Hindi po sila nagkakalayo ng cash price. Dito po muna sa ADB 160, 167,850 pesos. At sa Aerox SP naman po ay 163,900 pesos. So meron po silang price difference na nasa 3,950 or almost 4,000 na rin. And then sa down payment, mas malaki nga lang po dito sa ADB 160, 25,000 po dito sa Unimar. At 19,900 naman po sa Aerox SP. And then sa 12 months, 15,445 po ang monthly ng SP. 15,323 naman po sa ADB. And then sa 24 months, 9,318. Sa 36 months naman po ay 7,317 monthly sa ADB po ha. At dito naman po sa 2 years ng Aerox SP, 9,393. At sa 36 months po ay 7,375 monthly. Ayan, ang dalawa pong presyo. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti kung saan kayo conveniente. And then tatlong kulay po ang available dito sa ADB 160. Meron po itong white, black at saka red. Then isa lang naman po ang kulay dito sa Aerox SP. Ito nga pong matte blue. Dito po sa ADB 160 wala na tayong makikitang decals kundi emblem. Ito po sa side yung kanya pong emblem na ADB 160 na kulay gold. Then yung pong brand ng Honda dito po sa side profile silver naman. Ay, bukod doon wala ka na makikitang mga decals or sticker. Unlike po dito sa Aerox SP, kompleto siya na ito kulay red na decal sa harap. Then yung winglet niya at bumagay naman kulay red din, di ba? Then sa side profile po yung kanyang model name na Aerox, kasama po yung SP na naka-emboss din. Then isa pong specifications, variable valve actuation dito po sa side profile. And then liquid cooled dito po sa bandang tail. Sa lighting system, pareho po silang full LED.
Makikita nyo naman po yung kanyang turning signals. Maganda, mataas po yung pwesto. Hanggang sa split type na headlight, ayan, may projector lang po siya na square. At dito naman po sa ADB 160, split type din po na full LED. Then ang DRL po niya ay nandito sa bandang taas ng headlight. And then ito maganda yung pong turning signals, mabilis makita. Yun lang, hindi siya flexible mga riders ha. LED na rin po mga riders. Nga pala, meron nga pala itong DRL dito sa harap. Dati po kasi dito sa version 2 mahaba, dito sa version 3 pinaiksi na siya. And then dito naman po sa taillight ng ADB 160, malapad siya mga riders ha. Then nakabukod din po yung kanyang turning signals pero non-flexible po. Kaya ingatan na lang. Siguro lagyan natin to ng support na metal. At dito naman po sa Aerox SP. Okay, nakabukod na po yung turning signals. Ayan, flexible siya. LED na rin po. At dito sa gitna medyo na-compress na po yung taillight stoplight. Importante LED na siya mga riders. Isa sa magandang features po ng motorsiklo, siyempre yung kanyang braking system. Okay, pareho na po sila naka single channel ABS, nandito po sa front. And then meron na rin po itong traction control system. Pareho lang po sila ng ADB 160. Nasa front po ang ABS or anti-lock braking system. And then nasa right side po ang front disc ng Aerox SP na meron pong single piston caliper at dual piston caliper naman po dito sa ADB 160. Mas maganda lang po yung shape ng kanyang front disc. Pareho rin pong telescopic fork sa front suspension. Pareho na pong alloy yung kanilang mga mag wheels. Dito po sa Aerox SP, kulay red na wala ng decals na kasama. Then size 14 din. Ganun din naman po dito sa ADB 160, size 14 pero bronze naman ang kulay. Meron po itong size na 110 by 80 by 14. And then federal tire na tubeless. 110 by 80 by 40 naman po ang size ng gulong dito sa front. At IRC tubeless. And then sa rear suspension, walang problema. Pareho po silang may sub-tank. Yun lang, adjustable po ang dual shock dito sa rear ng ADB 160. At ang brand po niya ay Showa. Hindi ko lang po alam kung anong brand nitong sa Aerox SP ha. Pero non-adjustable po siya mga riders. And then sa rear brake, single disc na meron po single piston caliper. At dito naman po sa Aerox SP, ganun din po, single disc na meron pong single piston caliper. And then hindi po na bago ang size ng gulong dito sa version 3 ng SP Aerox. 140 by 70 by 14. At dito naman po sa ADB 160, size 13 po ang mugs dito sa rear. 130 by 70 by 30 naman po ang size ng gulong dito sa rear. Maganda po dito, dual sport na yung kanyang gulong, pang on and off road na. Enhanced Smart Power Plus po dito sa ADB 160. At Blue Core Engine Technology naman po dito sa Aerox SP. Pareho na po silang walang kickstarter. Yun lang, mas lamang po dito sa Aerox SP dahil naka Yamaha Electric CVT po ang ginamit dito sa kanyang gilid. Pareho naman pong naka-upright yung kanilang mga muffler pero mas maangas po ang muffler nitong ADB 160. Sporty ang kanyang design. Heat guard po niya na plastic. Dito sa tip, meron din po siyang heat guard. And then pagdating po sa engine oil capacity, medyo tipid po dito sa ADB 160. Nasa 750 ml lang po siya. At nasa 1 liter naman po dito sa Aerox SP version 3. Pareho po may kill switch sensor ang kanilang mga side stand. Then pareho din po silang mayroong footboard. Yun nga lang po, mas extended dito sa ADB ng Honda. Mas mahaba siya. Unlike po sa Aerox, limitado siya mga riders. So hindi tayo pwede mag-extend. Dito po sa kanilang upuan, pareho pong maganda ang shape. Kita nyo, para na rin siyang camelback type seat. Ang lalim dito po sa rider seat. Yun lang, mas magaspang po ang seat cover nitong sa Aerox SP. And then naka-double stitch po siya na kulay red. Single tone lang po. Okay, dito naman po sa ADB 160, ito maganda, medyo magaspang ang seat cover dito po sa rider seat. Dito naman po sa rider seat, ayan. Okay din naman, hindi naman siya madulas. Then makapal po yung kanyang seat cover, naka-double stitch na kulay white. At sa pagsipat natin, medyo mas mahaba po ang upuan ng ADB. And then siyempre meron po siyang grab bar. Yun lang po ang wala dito sa Aerox SP. Pero meron din po itong hawakan dito sa ilalim, ayan, no? Pero may nabibili po dito na grab bar para sa Aerox. Medyo pricey nga lang po. Okay, check na po natin yung kanilang mga underseat storage. Mas mahaba po ang U-box ng ADB 160. Mas malalim naman po dito sa Aerox SP.
Okay, para ma-prove natin kung kasya ba ang full face helmet dito, magsukat tayo ha. Unahin natin dito sa ADB. Pumasok naman. Yun lang. Hindi siya lumalapat. Ihanap natin ang pwesto ha. Alam ko pasok dito ang full face eh. Okay. Mukhang hindi tayo makakapag-fit ng helmet ha. Baka pabaliktad. Okay, hindi po pwede rito ang full face. Tingin ko siguro mga quarter face lang mga ka-riders. Yun lang mga ka-riders ha. Hindi po tayo makapag-fit ng full face helmet dito sa ADB 160. Anyway, ang gwapo naman ito, lalo't lalagyan natin ng top box, diba? Pero dito po sa Aerox SP, pasok po dito ang isang full face helmet. Ayan, pabaliktad. Okay, sakto po yan kasi may yung Aerox natin, pasok ang full face helmet dito eh. Pareho na po sila naka-smart keyless system, so may remote control po ito. Nahilap po natin dito sa ADB 160. Ayan po yung kanyang knob. Meron din po siyang emergency key. Dito po natin bubuksan kapag hindi ho gumagana yung ating remote. Okay, dito naman po sa Aerox SP. Okay, ganun din po. Ito yung kanyang knob. Wala po siyang physical key mga riders. So dito po meron siyang fuel and seat button. Unahin natin dito sa fuel po ng ADB 160. Bali meron po itong 8.1 liters na fuel tank capacity at nasa 45 kilometers per 1 liter po sa fuel consumption. Maganda, meron pong pwesto yung kanyang cap in case na po tayo magpapakarga. Dito lang natin ilalagay para hindi mahulog. Then ganun pa rin po, 5.5 liters ang fuel tank capacity dito po sa Aerox SP. Then sa fuel consumption, expect na natin lalakas po sa konsumo lalo't meron po itong dalawang riding mode, yung nga pong touring mode at saka sports mode. Then meron pa po siyang shift control. Kaya estimate po sa fuel consumption nasa 26.8 kilometers per 1 liter up to 43 kilometers per 1 liter. And then dito po sa Honda ADB 160, meron po siyang top speed na 117 kilometers per hour. At dito naman po sa Aerox SP version 3, maabot po hanggang 121 kilometers per hour sa top speed. And then mas mabigat po ng 3 kilo ang Honda ADB 160 dahil nasa 133 kilos po ang weight. Then medyo mataas po ang seat height, nasa 780 mm. At itong the best po sa ADB, dapat talaga mataas ang ground clearance, nasa 165 mm po. 130 kilos naman po dito sa wet weight ng Aerox SP version 3. Meron po siyang 790 mm na seat height at 145 mm na ground clearance. And then pagdating po sa instrument panel, mas lamang po dito sa Aerox SP dahil TFT display na po siya sa kanyang screen. Although pareho naman silang fully digital, dito po sa ADB 160 standard LCD screen ang ginamit. Pareho lang sila ng sizes ng mga screen, di ba? Parang nasa 4 inches po yung kanyang lapad. Ganon din po dito sa Aerox SP version 3. Mga handlebar, mas naka-upright naman po dito sa ADB. Then naka-naked handlebar siya. Okay, dito naman po sa SP ng Aerox. Okay lang din naman dahil yung po kanyang level ng instrument panel, mataas na rin kaya hindi na tayo masyadong yuyuko. And then isa sa features po nitong si Aerox SP, meron po siyang stop and start system. At idling stop naman po dito sa Honda ADB. Then hazard lamp, nandito po sa gitna, itong kulay gray sa ADB. May hazard lamp din naman po, on and off switch, itong Aerox SP. And then electric starter push button. Ganon din po sa ilalim dito sa ADB 160. And then marami pong switches and button dito sa left side itong si Aerox SP. Isa-isahin natin na dito po yung button ng dalawang mode ng Aerox SP, yung nga pong touring mode at saka sports mode. And then high beam, low beam sign. And then dito po yung direction, okay button. Then back at home switch dito po sa instrument panel sa mga indicators, left and right turning signals, horn. And then yung kanya pong 3 level ng downshift dito po sa pinakailalim. And then dito naman po sa Honda ADB 160, wala po siyang passing light mga riders sa high beam, low beam sign dito sa ibabaw. Sa gitna po itong horn, turning signals.
And then pareho pong nasa left side yung kanilang pocket. Unahin lang natin dito sa Aerox SP ha. Okay, malalim po siya mga ka-riders ha. Pasok po dito ang isang cellphone. Ayan. And then type C na rin po yung kanyang charging port mga ka-riders. Dito naman po sa ADB 160, medyo malapad yung kanyang pocket, di ba? Paside yung paglalagay ng cellphone. And then USB type ready pa rin po yung kanyang charging port. Nga pala, meron pong adjustable na windshield itong si Honda ADB 160. Dito po sa kanyang bracket na plastic. Yan, dito lang natin siya i-adjust, hihilahin lang, hindi hilahin pataas. At dito naman po sa Aerox SP, meron lang siyang maliit na visor dito sa front. Engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, fuel injected sa fuel supply system, 155cc dito po sa Aerox SP, at 160cc naman po ang displacement dito sa Honda ADB. Dito po sa Aerox SP version 3, meron po siya maximum power na 15.1 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Dito naman po sa Honda ADB 160, meron po siyang max power na 15.8 horsepower at 8,500 RPM and 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Pero kung hindi ka pa rin makapagpasya, bilhin niyo na pareho ito para tapos ang problema. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Ay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada, tungo sa mga pangarap mo at makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong, kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Kalidad at bilis, walang kaparis, swabe ang biyahe mo sa New Nemar, tiwala ka dito. Kay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada, tungo sa mga pangarap mo at makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong, kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. New Nemar, una ka dito. New Nemar, dito ay sigurado, di kalidad at bilis, walang kaparis, swabe ang biyahe mo sa New Nemar. Tiwala ka dito, masasabi ko sa'yo, hatid mapabilis sa bawat biyahe mo. Hindi pa uhuli, nangunguna sa galing. Basta New Nemar, nag-iisa at walang katulad. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong, kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada, tungo sa mga pangarap mo at makamit ang mithiin mo. Walang humpay